choose its next president. Well, The there are many 2022 presidential campaign was the Eleksyon sa Pilipinas, kaganapan na hinihintay ng taong bayan. At sa wakas ay mabibigyan muli ng boses ang mga naghahangad ng pagbabago. Ayon sa mga ulat, nangunguna sa survey ang dating senador. Isang pangitain sa magiging resulta ng botohan. Kung nais mong lumawak pa ang iyong pag-iisip at lumalim ng lubusan ang iyong pangunawa, sama-sama nating alungkatin ang kasaysayan at hanapin ang kasagutang mahirap. Ipaliwanag. Ito na ba ang pag-asa ng mga Pilipino na makaahon sa hirap? Ang tanong, totoo ba? Ilang araw na lamang ay mahaharap sa taong bayan ang bagong pinuno ng bansa. Marahil ang nag-iisang pag-asa upang mabigyang solusyon ang mga suliraning na matagal nang pumepeste sa Pilipinas at mga malubhang problema na maaaring salubungin sa inaharap. Ang nalalapit na eleksyon ay isa sa pinakamahalagang kaganapan sa buong bansa. Dahil dito, mayroong pagkakataon ng lahat na mabigyang halaga ang kanilang pangarap na mabuhay ng matiwasay. Siguradong hindi ka maniniwala kung sasabihin sa iyo na ang botohan ngayong 2022 ay hindi katulad ng mga halalan noon. Sapagkat ang problema dati sa bansa ay hindi katulad ng suliranin sa inaharap. Sobrang bigat na ang mga darating na pagsubok dahil sa pagbagsak ng ekonomiya. Ilan sa mga problema ng bansa ay ang laganap na korupsyon at pagnanakaw ng mga ganit na politiko. Pagkawala ng mas marami pang trabaho dahil sa mga quarantines at patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin dahil sa digmaan sa Ukraine. Kanino ka man boboto at sino man ang iyong sinusuportahan? Kulay na pula, pink, berde o asul? Huwag mong kalimutan na kung walang kakayahan ng pinuno na iyong sinusuportahan, lalala lamang ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kung mahina ang presidente na iyong ihahalal, hindi nito mabibigyan ng solusyon ang problema sa kalusugan ng taong bayan. At kung hindi tapat ang magiging pangulo sa Malacanang, wala itong magagawa sa pagbagsak ng ekonomiya. Sa madaling salita, kung mailuluklok ang maling presidente, ang mga problemang dati nang sumasalanta sa bawat Pilipino ay mas lalong titindi. Ayon sa The ASEAN Post, ang korupsyon sa bansa ay isang endemic o laganap sa simulat sa pool. Ito ay malalim at nakatanim na parang sakit na sumasalanta sa buong Pilipinas. Ayon din sa pahayag, ang korupsyon ay isang higanteng balakid na umaadlang sa magandang pamumuno na naapektuhan hindi lamang ang gobyerno, pati ang mga pribadong sektor. Sa katunayan, kamakailan lamang naibunyag sa Pandora Papers ang mga bangko sa ibang bansa na ginagamit ng maraming politiko o mga nakapwesto upang ilipat ng palihim ang bilyong-bilyong dolyares na halaga ng pera. At marami dito ay mula sa kaban ng bayan. Kaya kung merong maririnig na ulat hinggil sa bilyones na ninakaw ng isang maimpluwensya at hindi malaman kung saan ito dinala, posibleng na-transfer na ito sa isang shell account. Hindi matetrace kung sino ang may-ari ng salapi dahil iyan ang kasunduan ng mga offshore banks sa kanilang kliyente. Mayroong mga balita ng inililipat na perang nakaw sa mga offshore accounts ay pinaghahatian ng mga nasa pwesto at binabayaran ang lahat ng kasabwat nang sa ganon walang magtuturo. Ayon sa Gulf News, ilang taon na ang nakararaan, mayroong mga 200 bilyong piso kada taon ang nawawala sa Pilipinas dahil sa korupsyon sa loob mismo ng gobyerno. Biruin mo, mula pa noong taong 2004 hanggang 2022, ilang daang bilyong piso na kaya ang nanakaw sa kaban ng bayan. Sinabi ng tagapag-ulat ng gobyerno, ang Philippine News Agency noong taong 2021, na ang korupsyon ay endemic sa pamahalaan o
laganap sa mismong mga nasa politika. Binanggit sa pahayag ang katiwalian sa Department of Public Works and Highways at sa Bureau of Customs. Siguradong mabubulabog ang iyong diwa kung maririnig mo na sinabi sa PNA na mapipigil lamang ang laganap na korupsyon sa Pilipinas kung papalitan ang buong gobyerno. Mapuksa kaya ng susunod na presidente ang korupsyon? Ang salitang korupsyon ay hindi lamang tumutukoy sa pagnanakaw ng mga namumuno sa bansa. Ito ay sumasaklaw sa lahat ng gawain na hindi tapat ng isang nakapwesto. Ang ulat sa Philippines Corruption Report, nakabilang sa korupsyon ay ang pangsusuhol o paghingi ng lagay, pangingikil sa negosyo ng mga opisyales, palakasan at impluwensya ng mga may kapangyarihan sa hustisya. Hindi makatarong ang pagresolba sa mga problema at katiwalian. Kung susumahin, pag sinabing korupsyon, ito ay ang pagiging dishonest ng isang nakapwesto o pagsisinungaling sa trabaho ng isang empleyado. Marahil hindi ka maniniwala kung maririnig mo na sa inaharap, ang korupsyon sa bansa ay mas magiging malala. Bakit kamo? Ito ay sa dahilang ang ekonomiya sa buong mundo ay bumabagsak dahil sa pandemya, sa digmaan, at kung ano-ano pa. Ibig sabihin, mas maraming politiko o mga nakapwesto ang magiging desperado na maitabi ang nakaw upang maisalba ang sarili sa tuluyang paghihirap ng buong bansa. Malakas ang loob ng mga ganit dahil karamihan ay may kamag-anak sa ibang nasyon. Mayroong tatakbuhan at pagtataguan kung mabulilyaso ang kanilang pagnanakaw sa Pilipinas, habang ang mga mahihirap ay naiiwan sa bansang puno ng katiwalian. Sa nalalapit na eleksyon, iba-iba ang pananaw ng mamamayan pagdating sa kung ano ang solusyon sa mga suliranin. Ganun pa man, mas marami ang naniniwala na si Bongbong Marcos ang makapagbibigay lunas sa maraming paghihirap. Batay sa pagsusuri ng Pulse Asia, sa mga 2,400 na kasali sa survey, 60% ang nagpahayag na iboboto nila si BBM. 15% kay Robredo, 10% kay Dumagoso, 8% kay Pacquiao at 2% kay Lacson. Paglipas ng isang buwan, halos pareho din ang resulta. Sa mga 2,400 na tinanong kung sino ang kanilang iboboto sa halalan, 56% ang nagsabing iboboto nila si Bongbong, 24% naman kay Robredo, 8% kay Dumagoso, 6% kay Pacquiao at 2% kay Lacson. Ito nga rin ang ulat sa PNA na malaki talaga ang lamang ni na BBM at Sara sa mga survey. Patunay na si Bongbong ang hangad ng mas maraming botante na umupo sa pwesto ng pagkapangulo. Merong mga naniniwala na ang plataforma na unity ni BBM ay angkop sa pangangailangan ng bansa kumpara sa plataforma ng ibang mga kandidato. Ayon sa survey, ilang dekada na ang nakalilipas at ang pamumuhay ng maraming Pilipino ay mahirap pa rin at ang nakawan sa kaban ng bayan ay ganun pa rin. Marami ang nawala ng pagkakakitaan nung nagkaroon ng mga quarantine at pataas na pataas ang presyo ng bilihin nung sumabog ang gyera sa Ukraine. Kaya kung may babalik ni Bongbong ang pagkakaisa sa gobyerno, may babalik din ang pagkakaisa ng taong bayan. Magkakaroon ng matibay na ugnayan ng naglilingkod at ang pinaglilingkuran. Nang sa ganon, ay magkaroon ng iisang puso at diwa ang mga Pilipino upang matugunan ang mga suliraning matagal ng pahirap sa buong sambayanan. Marahil sa hinaharap, masasaksihan kung ang mga pangako sa taong bayan ay tunay na magagampanan. Anong aral ang mapupulot dito? Sa nalalapit na eleksyon, huwag sayangin ang pagkakataon. Umiwas sa mga nanghihikayat na politikong puro pangako. Pumili ng matapat at mapagmahal sa kapwa-tao. Nang sa gayoy, maiwasan ang maraming sakit ng ulo. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa
sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ang susi sa tunay na kalayaan.